ginawa at kaya nga kung makakalusot nga ay talagang susuntok siya. Pero alam mo, sabi ni Igan. Meron bang round na naramdaman niya nasaktan siya ni Manny? Yun nga sabi ko nga, sa dami-dami ng pinakawalang suntok sa'yo ni Manny, hindi ka ba nasaktan? Alam mo, sabi niya, hindi daw talaga siya nasaktan. Hindi siya nasaktan sa buong laban. Tapos, ito ang kauna-una ang pagkakataon na aminin niyang natalo siya. Alam mo yun nga kasi medyo wala dark. Kasi si Clotty, wala tayong nakitang pasang natin nakitang sugat, galos, so pero hindi ko alam kung yun talaga yung mata niya. Pero may isa siyang parang namula yung kanang mata. Si Manny na natin siya nakausap. Sa may kanang mata, di ba? May mag-asa kanya? Oo, na dali si Manny dun sa kanang mata niya. Bagaman di naman niya masyadong iniinda. Pagkatapos nga nung laban, dire-diretso yun laban, tapos pulong balitaan. Tapos nung dire-diretso na nag-concert siya dun sa Gold Club ballpark, sa ballpark, sa Rangers ballpark, dun din sa Arlington, Texas. Malapit lang ito dun sa Dallas Cowboys Stadium. Kumain lang siya. Pagtas kumain, nag-concert na siya. Nag-concert na siya dun sa lugar na yun kung saan mga Pinoy at meron din mga diyon ng mga fans na nag-antay sa kanya, nanonood ng laban, tapos doon na siya inantay. Kasi pasado 12:30 na kami dumating dun sa concert. Kahaba nung nangyari na pagtas ng laban, nagpa-check up, nag-press con. Tapos, saka lang siya nag-concert. Siguro nag-stay din siya doon, natili siya doon ng mga 30 to 45 minutes doon sa lugar na pinag-concert niya. Tapos kanyang unang kinanta, alam ba kung ano? Igan. Kailangan Ayan. La Bamba. Okay. Sabi ko, bakit La Bamba? Talagang tinanong ko. Sabi niya, hindi, pampainit lang. Pampainit lang daw yon para nung mabuhay. Okay. Kumanta ka? Hindi pa. At matagal na nag-aantay yung mga tagahanga niya. Alam mo na, parang huwag na natin. Hayaan na natin siya. Nasa ngayon si Manny? Oras sa Pilipinas, alas 5. Umalis siya dito, mga alas 10:30. Papunta ng LA. Through charter plane, papunta na siya ng LA. Kailan nabalik na dito sa bansa? Sa ilang araw, hindi pa nila masabi ng maayos yon. Kasi pag mga 2-3 araw siyang manatili sa LA, tutulak siya ng Hawaii, meron siyang concert doon. Yun nga ang kanya pinapromote din dito sa LA. May concert siya doon at ang petsa ay sa 18. Okay. March 18. Oras sa Hawaii. Pagkatapos noon, tsaka siya babalik ng Pilipinas. So hindi pa niya alam kung kailan siya aalis ng Hawaii o kung babalik pa siya ng LA mula sa Hawaii o mula Hawaii, diretso na siya ng Pilipinas. May isa pa bang laban si Manny? Yun ang sinasabi niya. Parang wala pa sa kanyang isipan na magretiro. Bagaman medyo ngayon hindi masyadong salita si Manny pag tinatanong natin tungkol sa kanyang plano sa politika at tinatanong din siya ng mga dayuhang reporter dito, paano ba magiging boxing politician ba siya? Tahimik lang si Manny kung ano ba ang kanyang mga susunod na plano. Okay, Lala, maraming salamat. Ingat ka dyan. Nagulat po si Lala Roque live mula sa Arlington, Texas. Hindi po pa nagsisimula ang bakbakang Pacquiao versus Clottey. Ramdam na ng mga manonood sa Dallas Cowboy Stadium sa Arlington, Texas na isang espesyal na laban ang kanilang masasaksihan. Pagkatapos kasi ng undercard match ni David Diaz at Humberto Soto, ito na ang natanaw ng mga manonood. Ang audiovisual presentation tungkol sa mga sikat na laban ng mga boxing great sa kasaysayan na ipinakita sa pinakamalaking high-definition TV sa buong mundo. Lalo tuloy naghiyawan na mahigit 50,000 at 900 manonood sa loob ng Dallas Cowboys Stadium. Yan po ang pinakamalaking indoor attendance para sa isang boxing event sa kasaysayan ng Amerika sa nakalipas na 17 taon. At maya-maya pa nga, unang pumasok po si Joshua Clottey na walang bakas ng takot sa mukha at kanina nga sasayaw-sayaw pa. Kasunod niya ng ating pambansang kamaunahang pumasok katulad ng dati todong ngiti at halatang puno ng kumpiyansa si Pacman. At sa paakyat sa stage, kinanta ang national anthem ng Ghana na sinundan ng pagkanta ng Journey lead singer na si Arnel Pineda sa Lupang Hinira. Lupang Hinira, aming ligaya na pag may mga api ang mamatay ng dahil sa'yo.
Ay. Umirit ka na naman. Oo. Meron Bigla na ko na, namang ayan reklamo. na. At syempre, kinanta rin po ang national anthem ng Amerika bago ang pinakaabangang laban. We're so gallantly streaming, and the rockets regulate, the bombs bursting in air, gave proof through the night. Diba? Okay, Manonood ka ah. talaga. Oo nga. Sa Makikinig US ka na ako. talaga. Yung Mukhang mga magre- Pwede ba na palang Mukhang magre-react na naman anthem, ng ganun ang National suot mo? Historical Oo, Institute. nag-react na nga sila. Nag-react na Parang, sila? Oo, nagreklamo na naman Talaga, sila. dapat din namin, alam mo, ang mamatay ng dahil sa'yo, pag binitin mo, talaga makukuha mo yung audience. Pag dinretso mo, wala ka kwenta-kwenta eh. Oo, at Hindi, saka, oo. Ang pangit na nga pag- ng mensahe, Iwan mamatay. naman Tapos, yan. didiretso mo pa. Di ba dapat may konting bitin naman? Dapat Drama. maintindihan na ng ano yun, National Historical Institute. Or sa umpisa pa lang, pag nalaman nila kung sino yung kakanta, or paalam naman nila may laban, ay ipadala na nila yung peg nila dapat. Kaya kala na ko ito yung pagka, dapat ang mamatay, so now I come to you. Kala ko itutuloy eh. Kailangan po. Kay Mayweather ka. Kay Mayweather. Eh si Martin nga, forever! Di ba? Ganun lang yan. At tila tuloy na nga tumigil ang oras sa buong Pilipinas at maging sa mundo ng boxing na magsimula ang pinakahihintay na laban. Sa umpisa pa lang mainit na si Manny na una po umatake. Yan, round 1. Hindi naman basta nagpatama si Cloty at agad na ipinansalag ang kanyang mga kamao. Kamusta kaya kamao ni Cloty? Yun ang sumalubong lahat eh. Habang tila tinatanya pa ang lakas ni Pacman. Sa pag-usad ng laban, kapasim-pasimbas agresibo si Pacman habang ang Ghanaian boxer, todo depensa lang. Okay, round 2. Nagsimula na magpasuntok si Manny na tila sadya para mabuksan ni Cloty ang kanyang depensa. Ayon sa mga observer, estilo raw ito para makapagpatama pang lalo ng suntok si Pacman kay Cloty. Round 3, tila kapaan pa rin po ang nangyari. Paisa-isa lang ang suntok ni Cloty na tila pinapagod lang ang pound-for-pound king. Round 4, tila nainip na si Manny at nagpakawala na ng mala FPJ na pampupompyang. Bagay na sinita ng referee. Bawal. Sa mga sumunod na raw, ilang beses din na-corner ni Pacman ang kalaban at pinaulan na ng mga kombinasyon. Pero sadyang namamangha ang pagiging matatag po ng Afrikanong boxer at hindi rin sinusuko ni Cloty ang kanyang magandang depensa. Bagamat sa ilang pagkakataon ay tila dumudumi na rin daw ang kanyang mga tirada. Ay, ano na tayo? Round 8 na? At ito na nga at isa sa tila dirty tactic ni Cloty na pinakaulaan noong round 8. Isang low blow.